Basically, itong nakikita nyo sa screen, ito yung general evolution ng public ad mula nung na-conceptualize siya hanggang sa ngayon. So, sinong nakakaalala kung ano yung politics administration dichotomy at kung sino ang proponent neto? Starts with the letter W. So, naalala nyo ba? Yung politics administration dichotomy, baka dyan, ginamit nyo sa thesis nyo. Do you remember? Sino yung si W na nagsabing, oh yes, uh, yes, go ahead. Giselle. Try lang sir, Max Weber. Hindi yung isa pa. Sorry. Next. Sino pang gusto sumabak? Yes. Nagkakamali ako dito kay Tina Tina eh. Pero sige, si Tina. Hopefully Tina or Tin. Tin? Teen, sir. Tin. Yes. Sino Ah, tong si W? Wilson, sir. Oh, okay. So anong Hindi ko lang siya, meron? sir, hindi ko lang ma-recall Wilson. Parang Oh, nabasa ko kasi siya somewhere. nabasa na Google. Hindi pa po. Wala pa po sa Google, sir. Do you Mag-google pa. remember kung ano yung concept na to? Kasi foundation to ng publican. Eh, Hindi na sir, kailangan masyado? mag-google. Sige, pass ka na muna. Yes, sir. Si Woodrow Wilson nga. Sinong nakakaalala kung ano yung politics administration dichotomy? Sinong sasabak? Sige, tatawag ako. Sige kayo. Si Ika? Ika, nag-raise ka ng hand? Ay, sorry sir, para kay, ano po yun, Woodrow Wilson po, thank you. O, try. Hindi mo maalala? Um, Parang sa, ano sir, about po ba siya sa mga elected officials, parang ganun po. Yun lang po yung, Yun lang ano, yung naalala mo doon. Sige. naiisip ko po. Tama ka naman kasi may politics. So may tama ka one half. Sino sasabak sa laban na to? May naka-unmute. Sige, salita kayo kung naka-unmute kayo. Sino yan? Jessie, sasabak ka? Or na-unmute lang? Na-mute lang, sir. Pero, Okay. sige, sir. Sige, Hindi na, try hindi na. lang. Try lang. Well, kasi ang inisip ko, sir, dichotomy. So, it means two Hmm. from the word die. So, iniisip ko, like, ano sa politics administration dichotomy, di ba? Hmm. Ano meron dyan? Bakit siya dichotomy? Bakit siya dichotomous? Sabi nga nila. Naghanga, sir. Sige, sir, pass na. Wala pa akong idea, Okay, sir. pass. Okay, sige. Sino? Si Lai. Sige. Try lang ng try. Well, sir, ano lang, parang natandaan ko lang, sir, parang sa mga previous course, parang ano, merit-based civil service sir, rather than political patronage. Lapit na. Medyo malapit na sa gusto kong marinig. Medyo Parang close. ano, sir, more professional, neutral, and efficient, sir, yung ano lahat. Yes, medyo close. Pero may hinahanap akong word. Sige, Vev. Mukhang ikaw may banat ka. Wait, itatry lang po. Sir, Go! kasi po pinaghihiwalay po yung political and administrative roles po ng government. Yes, yun yun. Tama. Thank you, Vev. Okay. Thank you po. Perfection. Okay. Yun yung anchor, yun yung ugat ng field natin na public administration. Na fairness, uy, palakpakan niyo si Vev. In fairness, naalala niyo yun. Baka first year niyo pa naalala yun. So, yes, si politics administration dichotomy ni Woodrow Wilson, yung nag-espouse na politics should be separated from administration. Na parang, yung administration daw is a field of business na ito, yung pag-a-administer ay hiwalay sa pamumulitika. Yun yung essential point ni Woodrow Wilson. Kaya may public ad na nag-i-improve ng operations ng bureaucracy. Sa bureaucracy naman, sino ito? Nabanggit na nga kanina. At ano meron sa bureaucracy? So, paulit-ulit yung nadidinig. Bureaucracy, bureaucracy, bureaucracy. Ano ba ibig sabihin ng bureaucracy? At sino yung W na nagpampasimuno nito? Would you recall? Sinong W dito? Nabanggit na kanina actually. In fairness naman. Yes, Giselle, go ahead.
Yes, sir. Ito na ba yung Weber, sir? Yes, ito na si Weber. Ikaw talaga. Weber Magkatabi na to, sir. sila, oh. Oh, what do you remember? Parehas kasi Sir W eh. Kala ko Mm, siya yung umpisa talaga. Buti So, wala bali kang... ang, Ah, yes, sir. Bali, sir, ang pagkakatanda ko dito sa bureaucracy is parang yung mga laws and regulations na meron sa public ad is nai-implement siya ng mas maayos dun sa mga public officials. Idea ko lang, sir. Okay, actually tama yun. Isa yun sa components ng pag-bureaucracy ka, dapat may formally written rules and procedures ka. Tama yun. Anyone else? So, lagi natin sinasabi, palpak ang bureaucrasya. Ang tanong, alam mo ba kung ano yung bureaucrasya? Ano yung mga components ng isang bureaucracy? What? Sabi ni Max Weaver, dapat sa bureaucracy may ganito, may ganyan. Would you remember? Baka kayo may mga thesis kayo on bureaucracy. Pag bureaucracy ba, ano ba? Anong mga components niya? Sige. Oh, biglang dumami si si sino ba hindi ko natatawag na for fun? Sige. Si Daniel parang hindi ko pa natatawag. Go ahead. Sir, Hmm. alam mo, alam mo, sa na natawag, sir. Eh. Natawag ka na ba? Ang, ano, Oh, opo, sige, sir, sagot ka. kanina. Sagot ka na. Diyan ka Sir, na. ang sa akin lang naman po sa, sir, bureaucracy, Bureaucracy. bureaucracy. Parang sir, sa akin lang. Sa akin lang po, sir, yung layuning kausayan sa yung pagiging Pagiging? patas po. Oo, tama. Tama din naman yon. Yung English term nun ay yung neutrality or impersonality. Dapat daw impersonal ang public administration. Ay, rather, sorry, ang bureaucracy. Thank Opo, you, Daniel. Okay. Sino? Oh, si Jessie. Kanina nag-pass ka eh. So, anong entry mo? Go. Sir, 5 components to ni Max Weber, no? Yes! Da Ano yan? dalawa lang yung naaalala ko, pero yung isa is yung hierarchy of authority. Tama. Tapos yung isa, division of labor. Yun. Actually, Di ko na maalala iba. oo. Yan. Actually, nabanggit na yung iba, yung personality, rules, tas sinabi mo hierarchy. So, may hierarchy. May order ang bureaucracy na to ang supervisor, to ang boss. So, yun yung parang rational organization ng or bureaucracy. Thank you, Mr. Class Rep. Okay, so ang general, hindi pa pala ako doon. Sino sa scientific management? Does anyone remember? Kung sino ang pasimuno nitong kaguluhan na scientific management na sabi daw, pag scientific management, one best way na scientific method ang gagamitin. Sino yan? F ang simula ng pangalan niya. Yes, Tina or Tin. 13. Sige, sorry na. First day. Frederick Taylor. Oo, tama si Frederick Taylor Thank you, yan. sir. Ano naalala mo kay Frederick Taylor? Siyempre, alam nga naman Frederick Taylor lang, wala kang So what yung else? scientific approach niya, parang may process, efficiency. Tama ba, sir? Yes, Ayan. tama. So, Thank you, sir. efficiency, effective, tama yun. Okay. Yes, Giselle, may gusto ka pa i-add? Yes, Or sir. Bali, since you mentioned, sir, about sa scientific management, siya rin ba yung father of scientific management? yes, siya ang founder of scientific management. Very good. Plus points yan, in fairness. I mean, hindi plus points literally, pero in fairness na alam mo yon. Okay. Dito naman sa administrative management, may sikat na acronym dito. Sobrang sikat na lumalabas sa CSC minsan. Ano ba tong sikat na acronym dito sa administrative management? Would you guys remember? Or gusto nyo bang mag-first letter na ako or subukan nyo? First letter, sir. First letter? Letter P. Would you remember? Ano may sikat na acronym na to na ginagamit sa administrative management? Sikat siya sa public ad. Definite ako na public ad yung acronym na to. Letter P ang simula. Naku, pag di nyo to alam, di kayo public ad major. Or baka nalimutan nyo lang. Planning. Oo, planning yan. Tiyak yan. Pero ano yung acronym na yon? Yung buong acronym. Tama siya na planning yung meaning ng P na yon.
Ano ba yung meaning ng acronym na yun? Mm-mm. Ganun siya. Mm-mm. Yes, Tina. Tin pala, sorry. Sir, yun yung planning, organizing, Ano pa? Uy. staffing, sir. Ah. Uh, uh, Mm-mm. planning, organizing, may kasama yung budget eh. Yes, tama. Budgeting, coordinating, sir. Oh, ano acronym yun? Ay, sir, naghalo-halo na, sir. Binanggit mo na nga eh. It's Postdecorv! Ah, Ala ay! Hoy, kayo ha? Major yan sa subject na to. Ay, sa course na to. It's Postdecorv. Tama. Actually, kudos naman kay Tin. In fairness naman, inisa-isa niya. So, tama yun. It's planning. So, ano yun? Ano meron sa Postdecorv? Anong tawag sa kanya? Do you remember? Anong tawag sa doon? Part siya ng administrative management para makarating tayo sa economy, efficiency, effectiveness. Pero do you remember ano tawag sa kanya si Postdecorp? Yes, Preston? O nag-unmute ka lang? Sorry po, nag-in po ako ulit na Kala ko ay sasagot ka eh. Okay. Sige, Tin. Alala mo na? sir, one word lang po ba yan? Apat siya, Ay, technically. Pero dalawa sa gitna, maiksi lang. oh, sorry, sir. Hindi ko Principal, sir. Is it principal? Another word for principles. Eman. Mo Ay, sige. Ang dami nang gano. Sige, Jessie. Hello, Jessie, sir. sige, si Eman muna. I'll go. Those are the elements na um, No, it's ginamit not. to, Oh. sorry, Ano yan? Elements? O sige, tuloy mo muna bago ako magano. para ma-manage yung para What maging is another successful. term for that? Elements na ma-manage something something. Would you remember? Yung hinanap ko, method. hindi rin method, Jessie eh. Sige, then, sir, strategy. no. Ano ba? Blank of the blank siya. Oh, yan attributes, sir. No. Function. Yon! Functions of the what? Management, sir. No. See, starts with the letter E. Function. Functions of the So, si planning, organizing, directing, coordinating, functions siya ng isang Sir, government. No. No, 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 no. Yes, sino ba? Joel, sige. Ha? Another word for management. Functions of the Huy, nasa ano pa lang tayo? Ano, sirit na? Suko na? Si Wait lang, Chester. sir. Effective management, sir. Ha? Ano effective management? Tama na nga kayo sa functions eh. Si Chester Sirit. Barnard yung nagsulat nito. Ano? Efficiency ba? Functions of the executive. Executive. Technically, it's management pa rin. Pero ang tamang coin for post-decorb is functions of the executive. Okay. Sige, ang main point naman ng traditional classical public ad is para magkaroon ng economy o magamit ang resources ng gobyerno na maayos, efficiently, at maging effective. Yan ang traditional public ad. Okay. So, development of public administration, kanina may sinabi kayo na ang public ad yung nag-a-administer ng development. And yun yung isa sa mga inascribe ni development of administration. So, tama naman kayo dyan na parang yan yung isa sa mga main points niya na after World War II, kailangan natin mag-develop ng kakayanan sa administration para makapag-administer sila ng development. So, yun ang DA. Ang NPA, may makakaalala ba sa NPA? Does anyone remember NPA? Si ano to Dwight Waldo. May nakakaalala ba sa naganap yung conference na to sa NPA? May nakaka-recall pa ba?
O sige, mukhang sirit na. O sa NPA, naganap siya sa Minobrook Conference. If naalala nyo. So dito ni-redefine ang definition ng public ad. And sinama si social equity sa classical definition na economy, efficiency, and effectiveness. O dito magpaparecite ako. Yung susunod, feeling ko marami sasagot dito. Sino nagsulat ng Reinventing Government? Ano siya? O at G yung acronym ay yung first letters ng last names nila. Reinventing Government. Di ba napakapaulit-ulit na lang siya maridinig sa public ad? Sinong nakakaalala? Sino si ONG sa Reinventing? Yes, Aika. Sir, yung O lang po yung parang naalala ko and try ko lang po. Oh. Osborne po. Yung G hindi ko Oh. tandaan. Oh, Hindi tama po. yun. Tama si Osborne. Okay. Perfect. Very nice. Okay. Kung tama si Osborne, sino kasama ni Osborne? Sige, Daniel. Yan na po, sir. Ted Geibler ba yun, sir? Yung Yun! Ted. In fairness naman. Si Gabler. At least naalala nyo pa yung mga theories ninyo. Okay. So, magtatanong ako dito, medyo example na. Bigyan niyo ako ng example sa Pilipinas ng NPM. Siguro medyo, hindi naman siya mahirap actually. Dahil maraming examples ang NPM sa Pilipinas. Ano mang mga naalala niyo mga private sector strategies na ginagamit sa public sector? Public yan, hindi private. Bibigay ko naman yung lecture notes ko so kahit di kayo mag-screenshot. So, examples ng NPM sa Pilipinas. Ako na magbibigay ng isa. Yung privatization ng tubig at kuryente. Part siya ng reinventing. Oh, ano pa? Sino pa nakakalala ng mga NPM example sa Pilipinas? Kahit dalawa o tatlo lang. Ito madami yan, NPM. Pwede kayo mag-Google of course para baka maalala nyo. Paunahan na lang yan kung sino una magsasagot. Yes, Aika. Ang kakauwi mo lang, Aika. Ang bilis mo, ha? Sir, yung ano po, yung national ID, kasama po ba siya sa Bakit? Sige, defend mo muna bago ko mag-decide. Dahil part po siya ng para sa public management. Uy. For efficiency po. Tama ba ako? Parang ganun po. Ay, nako. Sorry. Work yun. Oh, actually, hindi ko masabing fully tama siya. Pero pwede naman kung ipipilit in some sense. Kasi yung national IDs parang na-streamline yung mga proseso para isang ID lang isang tao, di ba? Okay, ano pang mga, sige, Vev. Parang pare-pareho lang mga nagre-recite. Nasa iba? Oh, go Sir, ahead. ito po, PPP sir, yung Public-Private Partnership. Yes, posible. Ang PPP pwede dito sa NPM dahil pwede rin siya actually sa governance dahil may partnership is more towards the governance part yung susunod. Pero alam ko sa NPM meron din namang parang paggamit sa private sector na strategies. Pero sige, more or less tama naman. Okay. Okay, sino pa? Unmute to recognize. Ang cute. Uy, iba naman. Ibang universe naman. Sino pa hindi nagsasalita at introvert? Eto, si Jomer. Hindi ko pa nadidinig to. Sir, bali sa akin, siguro yung binasa ko dito, reinventing and re-engineering government. Yan yun. Yan yung theories ng NPM. Pero Ano yung sir, mga example? yung pag-adapt natin sa pagtanggap natin ngayon sa paggamit ng QR code natin. After that, Pwede. IT. Pwede yon. Kasama sa re-engineering yon. Sige, pwede. Thank you. Tama. Sino pa? Si Ruby? May entry ka, Ruby? Sir, try ko lang po. Ito po yung digital transformation. For implementing yung mga e-governance platforms like mga Yes. online services, digital payment. Actually, nagsimula naman talaga sa NPM yung mga digital interventions na pinalawag lalo sa susunod, which is governance. So sa governance, dito na nagkakaroon ng partnership between government, civil society, and private sector. And dito, silang tatlo basically nagmamanage ng society and na shared responsibility siya.
And isa dito, mga principle na lumabas sa governance is good governance. Of course, yung sikat na mabuting pamamahala. Sa NPS naman, yung susunod, although hindi siya kanong kasikat, kumukontra si New Public Service kay NPM. Ang sinasabi natin dito, pag NPS, hindi dapat kliyente ang turing natin sa public, kundi citizens. At dapat ang gobyerno pinapatakbo na parang demokrasya at hindi negosyo. Okay? So yan, at least medyo na shake up yung public ad theories ninyo, although kahit fourth year na kayo. Kasi yan yung anchors na kailangan natin pag-usapan pag nag-move forward tayo sa globalization. But essentially, itong period na ito sa public ad, kailangan ko ng ballpen, dito nag-evolve yung role ng public administration as a field and as a study. So dito nagsimula yung structural, admin, functions of the executive, sabi nga natin, na pinalawig ng development planning, policy analysis. Sorry, dito ako nagdo-drawing. Pero essentially yan yun. Yung pag-integrate ng public-private sector initiatives, yung pag-bring ng private sector at civil society, and yung pagpapahalaga sa citizens bilang mga bahagi ng pamamalakad ng gobyerno. So yan ang evolution of public administration. So isa sa mga pinaka-evident na nagbago sa public ad is yung pag-iiba ng control, focus ng bureaucracy from governing, which is mas controlling ang gobyerno, si gobyerno yung nagbibigay ng mga programa, inisyatiba, at limitado lang kunyari sa isang area na to. Pag governance, mas steering. Naalala niyo dun sa NPM, steering rather than rowing. Meaning nun, ang gobyerno yung nagli-lead pero hindi lang siya yung nag-iisang naghahatid ng serbisyo. Kaya siya polycentric yung nasa baba. Marami nang nag-aambag, marami nang tinatakil na problema. And yung interaction, hindi lang siya limitado sa isang LGU o sa isang bansa. Marami tayong kausap na nakikibahagi sa pag-aayos nito. So next, yung kanina natin pinag-usapan si globalization. So sabi nga kanina, di ba, it's uh, uh, it's a small world. Yun nga, di ba? Malit na yung mundo. So, essentially, globalization is one of the key factors na kailangan natin i-consider sa public ad. Kung kayo mga plano nyong magtrabaho sa gobyerno or kahit hindi man, malaki ang epekto ng globalization sa mga ginagawa natin sa pang-araw-araw. So, paano ba more or less umariba o uh, naglumawak ang globalization? So, actually, nung age of discovery pa lang, ang galing pala ito sa World Economic Forum. Nung nagsimula yan sa kolonyalismo, Spain, Portugal, UK, Netherlands. Dito nagsimula yung pag-explore nila sa buong mundo, sa paghahanap ng mga raw materials. So, kasama din dito yung mga unang galyon, unang transportation. So, tumataas ang Europe sa pag-improve ng kanilang ekonomiya. Sinundan naman ito ng Globalization 1. So, di ba na-discover na ng mga colonial powers ang mundo. So, sa Globalization 1, itong mga raw materials na to ay pinoprocess na nagiging industrial goods na katulad ng mga textile. Naglaganap na din yung mga trains at steamboat or mga bangka. So, hindi na kasing bagal ng galyon. So, bumibilis na yung pagta-transport. Pinangungunahan to ng UK or ng Britain kasama ng ibang bansa sa Europa. Sinundan ito ng post-World War II na Globalization 2.0. So nagkakaroon ng mga factories sa pangunguna ng Amerika at ng Soviet Union o ang tawag ngayon ay Russia. Dito na nagsimula yung mga mass transpo tulad ng mga truck at syempre yung mga eroplano. So generally sa panahon nito, nag-grow ng mataas ang ekonomiya ng buong mundo. Hanggang umabot tayo sa 90s. Siyempre, lahat tayo nandito na ng 90s, di ba? So, 90s, yung global supply chain. So, mas didiscuss ko yan later. But, pinangunahan ito ng Estados Unidos, ng United States. Kasama dito sa mga inuna nila,
yung personal computer, at yung internet. So isa sa mga nagpasiklab ng pangatlong industrial revolution. And panghuli, yung current globalization trend ayon sa World Economic Forum is ang digitalization 4.0 na tungkol sa digital goods and services na pinangungunahan ng Amerika at ng China. Kasama na dito ang paglawak ng cloud. So katulad nitong Zoom or kung meron kayo iPhone, mga Apple Cloud or OneDrive, Dropbox, Google Drive. So dito nagsimula sa digitalization ito at artificial intelligence na tumataas naman ngayon, maliban sa Estados Unidos, ay tumataas na rin ang ekonomiya ng China dahil sa kanilang manufacturing and technological advantage. So malinaw ba itong slide na to? Basically, ganito ang pagtakbo ng pagliit ng mundo na habang lumalawak ang paghahanap natin sa mga resources, ay bumibilis din yung pagbangka, naging tren, naging eroplano, tas ngayon ang information nasa internet na, cellphone, at ngayon may artificial intelligence pa. So ano ibig sabihin ng globalization? Ang globalization ang revolutionary changes in information and communication technology na nag-transform sa world's political and economic landscape ayon kay Khan 2018. Si Khan 2018 yung primary reference natin for this class. Kasama ito yung transplanetary, buong pandaigdigan in the sense, process or set of processes na nag-i-increase yung liquidity, mas madaling gumalaw o mag-flow ang mga tao, gamit, bagay, impormasyon at mga structures na encounter nila. So, kumbaga nababawasan ang mga barriers sa buong mundo. So, may tatlong major dimensions ang globalization. So, kanina nagtatanong ako, ano bang sa tingin nyo ang globalization? Sabi nyo nga, economic, mayroong trade, and tama nga yun. Yun yung una. Nagsimula yan lalo na after nung World War II, nung nakita nyo biglang humarurot yung mga eroplano, mga factory. So, dito nagkaroon ng increased flow of services and goods. Pati na rin ang paglawak ng FDI or foreign direct investment sa iba't ibang bansa, lalo sa developing countries. Siguro, dito, ang bago ako magbigay ng examples ko, siguro 3 o 4 na tao, would you, kahit sa chat, ano yung mga examples ng economic globalization na una nyong naiisip? Na, na sabi nyo, economic globalization na pala ito. Ito na yung resulta na economic globalization. Kahit sa chat, para marinig ko naman kahit yung mga introvert friends natin, kung gusto nyo mag-share, kahit sa chat, go. Anong gusto nyong, or rather, give me examples of economic globalization. Sige, may nag-raise ng hand. Gusto nyo, bibo kayo ha? Sige, si Tina. Tina na to, no? Tama. Ayan po, sir. So yung naisip ko po regarding sa economic globalization po, yung sa oil po. Oil. Tama. Yes po, Bakit? sir. Paano mo nasabi? Kasi sir, yung basically po yung oil po natin is hindi naman po yung mga countries, hindi naman po lahat may oil. Kumbaga, meron lang po specific country na mas marami pong oil sa kanila. So, tinitrade po nila sa iba't ibang countries. Okay, sama ang oil. Actually, isa sa mga primary movers ng economic globalization ay oil. Tama ka. Oh, si Tin naman. Hi sir, kanina po sa question niyo po yung sa globalization, sinagot ko po yung trading and or business. So naisip ko po dito ngayon yung mga business ng yung mga online, mga supply chain yon. Like Amazon, mga nagbebenta na ngayon. So yun po. Yes, perfect. Thank you sir. Thank you. Okay, yung mga hindi pa nagtotalk, parang gusto ko kayong madinig kahit sa chat man lang. Chat nyo. Sige, habang nag-answer yung iba nagchat-chat para at least alam kong nakikinig yung iba. Okay, may nag-chat ng import and export of goods. Okay, outsourcing, yes, part yun. Global financial market, so yung stock market, medyo fluid na siya. Sige, Des, ikaw naman, anong gusto mo i-share? Sa akin naman, sir, nakikita kong economic globalization natin, sir. Yung mga, sir, cryptocurrencies, sir, medyo umaaring sa today, di ba? Actually, tama ka. Yung Siyempre, mga Bitcoin, sir. ingat-ingat syempre sa
crypto, pero tama ka, crypto is one of the best examples of globalization. Sige, si Fatima, go. Parang hindi pa kita Hi, nabig. sir. Yes. Yung sa akin, sir, yung mga Amazon, Shein, yung mga online, ano natin. Shein, talagang alam mo kung saan namimili ang ate ko. Shein. Yung mga ganun, sir. So, parang dati, di ba, sir, kailangan natin pumunta ng SM para makapamili tayo. Pero ngayon, online, pwede na natin gawin yun. Tama. Thank you. Si Mitch, sabi niya, international flow of labor, tama, parang OFW, so actually correct. And ito ang isa-segue ko lang kasi marami, may dalawa pa. So, sabi ni Kathleen is the global supply chain of smartphones. Okay. So, pause muna tayo sa recitation dito at magbibigay ako example. Tama siya in a sense na ang smartphone ang pinaka-best example ng economic globalization. Tulad nitong iPhone 13 Pro. So, galing to sa Statista, July 2022. So, akala natin, di ba, ang iPhone ay Amerika lang na ginagawa sa China, pero hindi. Marami pa siyang parts na kung saan-saan galing. Meron sa Netherlands, sa Japan, sa Switzerland, meron sa USA. At matatawa kayo, ang Samsung ang nagbibigay ng screens ng iPhone 13 Pro. And alam ko may mga screens pa rin ngayon si iPhone na gawa ni Samsung or ni LG na galing Korea. So dito nyo makikita na kunyari, nababalitaan nyo ba yung ah, ah, tariff trade war ni Donald Trump na kunyari pag inimpose niya yon, maapektuhan lahat ng nasa screen nyo ngayon. Lalo na yung mga bansang pinatawan niya, Japan, EU, China lalo na. So, ang sabi nga, nakita ko sa news one time, isa sa mga epekto nun, kung $1,000 ang isang iPhone, US dollars to pag sumipa yung trade war ni Donald Trump, magiging $4,000 siya. Magkano yun sa pesos class? Pag 4,000, kung ang iPhone na yun na maganda ay nasa 1,000, ang $4,000, search natin. Or mga 250. O, di ba? Imagine mo, bibili ka ng iPhone na gano'n? Kasi, syempre, madadali ang grabe yung 200,000. So, imagine mo, ang laki ng talon ng iPhone price. Kaya nga one time, nakita ko sa news na nagpalipad daw si Apple ng mga ah, ilang million yun? Mga 4 million iPhone units sa 4 na eroplano pabalik sa Amerika para hindi matamaan ng Trump tariff. So, makita nyo ang laki ng epekto ng paggalaw ng ah, isang produkto lang dahil lang sa mga pulisiya. Dahil nga ang mundo ay malit na nga lang at hindi naman lahat ng bansa ay kunyari, si Japan marami talaga siyang Taiwan rather, si Taiwan maraming microchip na binebenta. Pero wala ganong microchip sabihin natin sa China or sa US. So, kailangan talaga natin magpalitan para makagawa tayo ng mga kakaibang inobasyon at produkto tulad ng smartphone. Ang isang resulta pa nito is yung foreign direct investment. So, ang foreign direct investments class, ayon sa Bangko Sentral, ay rather, sa Investa, ang FDI is mga investment ng kumpanya o firms sa isang bansa. So basically, nag invest sila ng pera sa bansa. So ito example sa Pilipinas. Noong January to November 2024, ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas, nakatanggap ang Pilipinas ng 1.1 billion US dollars. Karamihan galing sa Japan, UK, US at Singapore. So, saan sila nag-invest ng pera nila? Yung iba sa manufacturing, real estate, wholesale and trade, retail trade, at infrastructure yung iba. So, ano examples nito? Si South Korea's Samsung, syempre kilala niyo naman si Samsung, may factory sila somewhere sa Calabarzon. So, pinopondohan nila yon para magkaroon ng investment, syempre. Ang Food Panda na paboritong-paborito nyo pa nag-order ay ininvesta ni Delivery Hero na galing Germany naman. Ang Grab na based sa Singapore ay iniinvestan tayo dito sa Pilipinas kasi marami silang kumpanya. Ang Bohol Panglao Airport at iba pang infrastructure tulad ng subway na tinatayo sa QC ay pinopondohan naman ng Japan. At ang parating na solar farm
ng Meralco na tawag na Terra Solar ay popondohan naman ng United Kingdom. So dito nyo nakikita na nagkakaroon kumbaga ng palitan of investments between companies na galing sa ibang bansa sa Pilipinas. Minsan dahil attractive yung economic environment natin, minsan dahil mababa ang labor cost natin, or dahil dedicated, matagal na sila investor sa Pilipinas so gusto nila makitang mas makapag-invest sila. So, syempre, yan yung isa sa mga gains ng economic globalization. Okay, next. Ang pangalawa is political globalization. So, nagkakaroon ng interactions between and among countries in their common interests, including regional and international cooperation. So, ano klase mga examples ng political globalization? Yes, Giselle, bibo ka today, ha? Oh. Yes, sir. Bali, yung nakikita kong example po dito sa political globalization is, di ba kasi may mga treaties, may mga international talks na nangyayari si Pilipinas tsaka sa iba't ibang bansa. So, with that, parang nagkakaroon din siya ng kasunduan pagdating sa mga tariffs, sa mga taxes. So, yun po yung naiisip ko, sir. Tama yun. Actually, yung sinabi mo medyo merge ng political at economic. Pero tama yun kasi yung governments naman yung at the end of the day yung nagmamanage nun. Okay? Thank you. Next, any other examples ng political globalization? Yes, Lai. Go ahead. Ano sir, yung international law and human rights, sir. Tama. International law and human rights. Yung pinag-usapan ng buong, lalo na after World War II, na nagkaroon ng agreement ang mga bansa para mas makapag-partner sila with each other. Tama yon. Next, si Kathleen, sabi niya, the United Nations. Tama yon. Isa yun sa best examples of political globalization. Ang pagsabi-sanib ng lahat ng bansa sa mundo at nagresulto yan, kunyari, sa SDG, so ang Sustainable Development Goals. Yes, ang International Criminal Court, ang sikat na International Court, ay resulta din ng political globalization na basically nag-agree ang mga bansa na maging subject ng international law upang lahat ng bansa ay makapagtupad ng kanilang commitment sa human rights at saka sa rule of law. Ang World Health Organization ay isa ring political globalization example dahil yan ang parang pinagsanib-sanib puwersa ng lahat ng health ministry sa buong mundo. Diyan nagkaroon ng agreement para mag-cooperate pag may mga major health crisis and of course para ma-improve din ang general health ng mga tao. Ang WTO, ang World Trade Organization, tama Eman, which is a merge of political and economic. Basically, dito nag-agree ang mundo na ito yung mga rules pagdating sa trading. So, yan ang isa sa mga best examples ng ano. Okay, Tin, go ahead. Sir, yung labor migration, yung pagpapadala natin ng mga OFW sa ibang bansa, isa din po ba yung maituturing na ano? Actually, merge siya ng tatlo. Kung yung susunod din, may susunod pa. Pero pwede siguro yung sabi mo yung ILO, yung International Labor Organization, na siyang kukumpas ng labor movements. Ang NATO, grabe naman Fatima, very European ang example. Ang NATO, North Atlantic Treaty Organization o ang NATO, which is isang political and politico-economic cooperation between mga bansa sa Western Europe, America at Canada para proteksyonan ng kanilang interest kontra sa Russia. Tama yan, in fairness naman. Sino pa? One more. Yung sikat na malapit lang sa atin, di nyo pa binabanggit. O nabanggit na yung ICC. Ano yung isang malapit sa atin? UNCLOS kasi is an agreement. So, ang UNCLOS is more of a treaty. Pero tama, political yon. Yes, ang ASEAN. Sige, Christopher, meron ka pa? Sabi na, sir. Yan. ASEAN. Sige, explain mo. Ano meron sa ASEAN? Ano meron sa ASEAN? Try mo na. Nandito ka na eh. ASEAN, parang conference ng mga iba't ibang bansa. Yes, tama yun. It is a gathering
Alam mo ba ano yung 10 bansa sa ASEAN? Or kahit isa? Maliban sa Pilipinas, ha? Yeah, Malaysia. Okay, tama. Malaysia. Si Aika, sige. Dalawa, sir. Singapore, Thailand. Yes, tama. So, tatlo na yon. Oh, sino pa? Kilala niyo ba ito, mga leader ng 10 bansa ng ASEAN? Sinong gusto mag-ano? Anong pa yung mga member ng ASEAN? So, may sabi na Pilipinas, Malaysia. Sino pa? Kahit isa pa, bago tayo mag-move on. Sige, Des. Laos and Myanmar. Yes, okay. So, ang ASEAN o ang Association of Southeast Asian Nations ay isang form of political globalization, though more regional siya than global. But in a sense, pinagsani-sani puwersa ang Southeast Asian nations para mas makapagbuo sila ng matupad ang kanilang interest o ika nga yung the ASEAN way. O ito, feeling ko fun tong next part. Social globalization. It's the emergence of a common culture and a decrease in the differences between people. Includes common interests and love for food, music, or other common activities. Ito, maraming sagot to. Sobrang dami. Examples of social globalization. Dami niyan. Sige, Jesse muna. Social media. Yeah, social media, of course. Isa sa yan sa mga nagbe-bridge. Christopher, K-pop, of course, ang Hallyu o ang Korean Wave. Of course, BTS, Go, Bangtan. And K-drama, which is best examples of pagkalat ng Korean culture, yung Hallyu sa ibang bansa. Anything else? Yun lang? BTS lang? Online gaming, natuwa ako dun. Pero sige, mamaya papa-expound ko yan sa'yo. Sige, Eman muna. Ano po? Anime, sir. Anime, which is from? Japan, sir. Yes, arigato gozaimasu. Okay, Fatima, Global Sports Fest, tama, tulad ng Olympics, you can call that. The English language is one of the best examples of social globalization. Anything else? Streaming services, of course, Netflix, Amazon Prime, Disney. Disney, lalo na ang Disney. Ano naman yung kulay dilaw na paborito nating kainin? Ano yung brand na yon? Yung kulay dilaw. McDonald's. Yes, it's sa mga best example of American culture ang McDo. So, sabi nyo nga kanina, to sa next slide, syempre kasama dyan ang K-pop, of course, BTS and Blackpink leading the way. Starbucks, of course. TikTok for China and Facebook for America. Pizza from Italian. Italy. Ramen from Japan. McDonald's from the US. And of course, Jollibee from the Philippines. Anything else? Siguro one or two more of social globalizations. Baka may mga naalala pa kayo hindi nyo naalala. Dami niyan. Dami-dami talaga, no? Kahit one or two examples pa. Fashion brands, of course. Louis Vuitton, mga ganon. Yung dalawang Christina talaga yung naglalabanan. Unmute kayo, sino mauna? Sir, coffee. Coffee, of course, which is, Yes. hindi siya native sa Pilipinas, di ba? Okay. Yes, Des. Hollywood, sir. Hollywood, of course, tulad ng Avengers or Disney and etc. Grey's Anatomy, sports. Sige, Jomer, last ka na. Sir, yung hype ng Samgyeopsal. Ay, yung Samgyeopsal, of course. Ang walang kamatayang Samgyeopsal, Olympics, kebab na galing sa Greece. Yan ang mga examples ng social globalization or minsan tinatawag na soft power na parang ito yung impluensya mo para sa mundo. So malinaw na sa inyo ano yung globalization at yung three dimensions of globalization. Thumbs up for yes. Kung medyo malinaw na sa inyo. Heart or thumbs up kung malinaw. Dalawa lang, apat, lima. Para makapause lang tayo ng sandali. Hinga lang tayo. So we have 1 hour to 9. So haharurutin ko yung next part. So yung next part, we'll discuss ano ba yung challenges ng mga ito sa public administration. So yan na, pag-usapan na natin yung field natin. So una sa lahat,
ay yung globalization of demand. So again, our main reference is from Cannes 2018, but take note, of course, may limitations to dahil wala pa naman AI masyado or pandemic nung panahon na sinulat to ni Cannes. So we'll expand it a little bit and later magtatanong-tanong din ako sa inyo. So ano ba yung challenges ng globalization sa public ad? So syempre, ang course nga is PA in a changing world. So kailangan nating maging handa bilang mga public administrators. Oh, wait lang, Jomer, magdi-discuss muna ako. Mamaya, promise. Okay, so mamaya magtatawag ako for some parts of this. Pero una sa lahat, isa sa mga main challenges is globalization of demand. Syempre, ako, may access na ako sa information na galing sa Europe or galing Japan or Korea or Amerika. Tapos 'di ba sinasabi natin lagi, buti pa sa Japan, maganda CR, maganda makalsada o sasabihin nyo sa Netherlands ang gaganda or magaganda ang mga kulungan, parang vacation lang. Or sa Amerika na sobrang dami nilang pagkain na parang hindi maubos-ubos. So dahil dyan, ang public administration has come to a tremendous pressure para makatugon at makamit tayo sa mga demands na ito. Hindi lang dun sa pagkain, pati sa poverty, environmental degradation, terrorism at iba pa. So yan yung pag-uusapan natin sa mga susunod na slide. So bilang mga public administrators, dapat may diverse understanding tayo ng culture at mag-devise ng structures na mag-handle sa rapid transformation na ito. So the next is openness and transparency. Of course, mula nga ng invento yung internet, we strive to be open and transparent, lalo sa gobyerno. So mga budget documents, accomplishment reports, available na lahat online. So dahil dyan, mas malakas na ang outcry sa mga taong bayan na maging mapanuri sa government. Siyempre, ang government ay sumasagot sa taong bayan. Binabayaran ng sweldo ng gobyerno ng taong bayan. So it's dapat ang bawat dolyar o bawat peso na binabayaran natin ay accountable at justified. And at the same time, kailangan mag-keep up tayo sa intense competition na maraming bansa ang naglalabanan for best ganito, best ganyan. So dapat makikisabay din tayo sa ganito. Ang next is innovation. Siyempre, hindi lang sa technology, kundi sa maraming bagay na kailangan solusyonan. Edukasyon man, paghihirap, gutom, at iba pa. So sabi ng United Nations, kahit may resistance for change, dapat daw ang mga changes na ito ay mag-meet ng tatlong criteria. Una, may tangible impact siya sa pag-i-improve ng buhay ng tao. Pangalawa, effective ang partnership between the public, private, and civil society o yung governance nga. And socially, economic, and environmental sustainable. Kumbaga, hindi tayo nakakasira ng degradation ng environment. Kumbaga, dapat sustainable siya for many generations to come. Of course, ang ICT. Sabi nyo nga kanina, isa sa mga examples ng social globalization is social media, which is correct. So, dahil sa social media and the internet at large, nagiging mas malit ng mundo, mas available na yung information, mas madali na yung ma-access sa mga news, reports, data. Pero dahil dyan, mas naging aware at sensitive na yung mga tao sa buong mundo. So, dahil dyan, kailangan mag-ingat ang gobyerno sa posibleng mga repercussions and at the same time, magkaroon ng tamang pag-manage ng mga impormasyon at saka sa reaction ng taong bayan dito. So, isa sa mga kailangan natin paghandaan ang artificial intelligence. Of course, AI. Ang AI ang pinakabagong game changer sa paano tayo namumuhay. Dati, di ba, PC lang, sobrang game changer na. Social media or mga cellphone. Ngayon, pati ang pagproseso ng artificial intelligence is a big deal. Kasi it will help us not only generate data but understand data in a faster way. Etong data ay galing sa business world. So sinasabi nito, rank 54 out of 181 countries ang Pilipinas noong 2022 sa Government AI Readiness Index. Ano ibig sabihin nun? So 100 points ang pwede makuha para masabing ready ang Pilipinas sa AI. Pero ang score natin noong 2022 was 55.42%. Ano ibig sabihin nito?
harang halfway pa lang tayo ready para i-adopt ang AI. Hindi lang sa gobyerno, kundi pati sa technology sector at infrastructure. Pwedeng kulang pa ang infra natin, hindi pa handa ang gobyerno. So, tinan mo nga Singapore na nasa kaliwa, number 2 siya sa East Asia at 84 points. So imagine mo, kalahati pa ang kailangan bunuin ng Pilipinas para maging digitally ready tayo for AI in the same level as Singapore. So ang layo pa. So yan yung isa sa mga kailangan paghandaan natin bilang public administrators. Movement of capital. Yan yung sinasabi natin kanina, di ba? Na movement of capital is paano ba natin padadayuhin ang pera? Hindi lang pera-pera, pati investment. So dito papasok ang mga multinational corporations or MNCS, multinational corporations. So ano ang examples ng multinational corporations? Lalo na kung nandito sa Pilipinas. So, pwede naman sa chat para medyo mabilis tayo. Ano ba yung mga examples ng mga multinational corporations? So, hintayin ko lang kayo mag-chat. Tutuloy ko lang yung explanation. So, ang MNCS or multinational corporations ay mga kumpanya na base hindi lang sa isang bansa kundi sa maraming bansa. Ang primary example nga sabi ni Lai, nasabi niya kanina is McDonald's. So galing sa Amerika, kalat din siya sa buong mundo. So ano pang mga examples? Google or ang kanyang parent company na Alphabet na may-ari ng YouTube, Google at iba pa. Toyota na based sa Japan ay binebenta across the globe. Apple na based sa Amerika na kalat na rin sa buong mundo pati yung sa pag-manufacture nga kaninang iPhone. Coca-Cola, isa sa mga well-known brands na sikat sa buong mundo na nagpo-produce ng iba't ibang inumin. FedEx na based sa Amerika na nagpapadala. Hindi ko pa sure kung multinational na ang FedEx, but it is present in many countries. So it can be said na multinational siya in some sense. Nestle, of course, is a well-known multinational product. Samsung, based in Korea, na nagbebenta across the globe at maraming investment sa iba-ibang bansa. May aircon, may ref, iba pa, TV. Ano pa? Basa-basa pa ako. Gusto ko yung may examples nyo. American Express is ang credit card na based sa America, of course, na kalat na sa buong mundo. San Miguel, hindi ko sure kung marami na sila investments abroad. Pero siguro naman at this stage. Verizon, isa sa mga telecom sa Amerika na may mga outsourcing sa Pilipinas. Let's say Volkswagen, of course. Amazon, IKEA na based sa Sweden. Microsoft, of course. IKEA, Accenture, LG, Meta. So Meta, siguro naman kilala niyo na si Meta, ang may-ari ng Facebook, Instagram, WhatsApp, Intel, yung nagpo-produce ng microchips. One more example for the road. Vans, of course, yung shoes, and Chevron, yung provider of gasoline. Walmart, of course, and Sony. So, syempre, saan ba galing yung mga PS5 nyo? PS4 per camera. So, thank you, class. Pampers, sino ba yung sino may-ari ng Pampers? Di ba Unilever ba? Di ko sure. Anyway, so yan yung mga best examples of multinational companies. Minsan nga, isang kumpanya lang naghahawak ng maraming brands. Tulad dito sa Pilipinas, ang Jollibee ay may-ari ng franchise ng Burger King. Ano pa yon? Yung masarap sa Burger King. Actually, Greenwich, of course, Chowking. And of course, present na sila sa iba't ibang salak ng mundo. Yung Inasal, of course. And of course, may-ari na rin sila ng Double Dragon or part owner yung may-ari nila. So, Red Ribbon, of course, yung cake. So, yan yung examples ng local company naman na naging multinational, which is Jollibee, isang best examples. Ang dami ng franchise na hindi ko na rin malista. May coffee branch sa Korea, may Chinese restaurant sa China. So, best example ng MNC pag Pilipinas naman. Okay. So, globalization has made it easier sa mga kumpanyang ito para lumaganap sa buong mundo. The mere fact na nabanggit nyo yung top 10 brands says a lot, meaning aware kayo na present na siya sa Pilipinas. And at the same time, it has opened up opportunities for people to buy and sell products without barriers. Siyempre, mga lovers dyan ng Lazada, Shopee, na based sa Singapore and sa China. Yan yung mga best known examples ng Chinese naman na MNC or Singaporean MNCs. So dahil dyan, nakakabili ka na, nasa Shenzhen sorting center na ang mga binibili nyo or Temu, Shein, Zara, mga ganon.
among others. Kaso, ang problema, marami na nag-authors na nagkikriticize sa globalization bilang atake sa legitimate sovereign and capabilities ng gobyerno. Kasi sabi nila, ang markets daw can do better than the providing of public services. Yan ang kailangan itakal ng public administration. Yung pag-regulate ng movement ng capital para syempre maproteksyonan pa rin yung local na investments natin. But at the same time, hindi na tayo kasi isolated. Wala na sa mundo isolated. Pag tignan nyo nga, nagkaroon lang ng sakit sa China, nagkalat na sa buong mundo. So, yan yung mga best examples na hindi na talaga isolated ng mundo ngayon. Next, the rise of civil society. So katulad ng mga Doctors Without Borders, Red Cross, or Amnesty International, nagkakaroon na ng prominence yung mga issue na kanilang china-champion, or Greenpeace, tulad ng environmental problems, human rights, income equality, at saka status of women. So dahil sa paglaganap ng media and internet, ay nagkakaroon na ng mas malakas na boses ang civil society. So dahil dyan, ang public administrators kailangan marunong tayong makinig at mag-appreciate sa power ng civil society. And syempre, pag hineld tayo accountable ng civil society, ay dapat tumugon tayo ng maayos. Expansion of trade, sabi nyo kanina, import, export. So, na-enable yung MNC dahil sa paglakanap ng trade at ng FDI, yung pinag-usapan natin kanina. So, kailangan may mga firms tulad ng mga MNC, tulad ng McDo or Samsung, mga ganon, na tinitake advantage yung cheap labor sa mga developing countries tulad ng India or ng Vietnam or ng China or ng Pilipinas. Doon Pilipinas medyo mahal pa daw, sabi nila. And at the same time, nakaka-attract daw yung mga developing countries dahil mas mababa ang taxes at saka may mga export processing zones. So, yan yung example. So, ang problema dyan, nagkakaroon ng vulnerabilities yan. Lalo na sa Global South, which is yung mga bansang technically ay below the equator, which is yung nasa gitna ng mapa, na dependent sa investments at ng developed world. Isa dun sa mga sanhi niya na yung outsourcing tulad ng maraming nagtatrabaho sa BPO or mga manufacturing tendencies nililipat sa mga bansa na ito ang mga outsourcing activities. So, ang nangyayari is kumikita pa yung mga MNC dahil mura ng labor dito kaysa sa mga nandun sa Amerika o nasa UK. So, nagkakaroon tuloy ng issues sa kanila na parang bakit lahat ng trabaho natin nasa ganito, ganyan na. And at the same time, tumataas na yung transportation cost, tumataas na rin ang labor cost sa Asia, lalo sa Pilipinas. So may mga manufacturers or mga investors na gusto nang bumalik ulit sa kanilang dating domestic market tulad ng nangyayari ngayon dahil kay Donald Trump, yung pagbabalik sa Amerika ng mga domestic products. So ang nangyayari dyan, magkakaroon ng problem ang mga developing countries. So yan isa sa mga kailangan tugunan ng public administration. Isa din dyan yung pag-regulate sa mga multinational or transactional corporations kasi ang tendency is nag-dominate sila sa mga developing countries. So, ang nangyayari, malaki ang impluwensya nila sa pamamalakad ng isang bansa. At the same time, yung mga gobyerno nila, kung saan sila galing, ay gusto naman ibalik sila sa mga bansa nila para kumita din sila. Dahil nga, syempre, ang ekonomiya ay limited, so kailangan din kumita nun. Isa dun sa mga kailangan i-regulate is yung exploitation of labor. So, syempre, nadidinig nyo sa China, mura daw labor, mga babae at mga bata nagtatrabaho. So, syempre, may mga pagbangga siya sa human rights at the same time. And dapat reasonable ang bayad nila. So, yan yung isa sa mga kailangan i-address ng mga public administrators, lalo sa developing countries. Kasama na din dyan yung pag-abuso sa ating environment. Siyempre, pag kuha tayo ng resources, lalo na yung mga MNC or example dyan, yung mga fast fashion sa Bangladesh. Ang nangyayari dyan ay nagkakaroon ng abuses sa ating environment at hindi na siya nagiging sustainable. So, kailangan i-regulate yung labor laws at yung environment laws. And yung globalization, dahil porous na ang border. So, ibig na sabihin ng porous is hindi dahil malaki ang pores, pero malapit doon. Pero it means is mas madali ang movement of goods, people, and services. So, dahil
porous ang borders natin, halos di na mamalayan, tumataas din yung human and drug trafficking tulad ng nangyari sa mga kapwa nating kababayan na biktima ng pogo sa Myanmar or yung pagkalat ng mga nuclear waste or armed proliferation. Alala ko na may mga nuclear waste daw na napunta sa Pilipinas, yung mga uranium, so delikado yon. Mga transmittable disease tulad ng COVID of course, at iba pa, at prostitution. At saka yung mga criminal gangs na at mga bansa. So may mga bansa na rin kasi dapat na gumagamit sa internet tulad na bilang paglaganap ng criminal na activity. Naalala nyo yung mga kumakalat na signal SIM identifier na nakumukuha ng mga text messages natin. So may mga bansa tulad sa Haiti na ang criminal gangs ay sobrang powerful na nasa-threaten ang political and economic stability. Isa rin sa mga problema natin, mga public administrators sa globalization, ay terorismo. So maliban sa internet, ay yung mga bomb making, yung pag-threaten sa ating seguridad, at yung mga hacking at the same time, cybersecurity. So task ng gobyerno i-prevent ang terorismo at i-ensure ang security sa workplaces, hopefully hindi lang sa public, kundi pati sa private as well. Pati na rin ang mga mass transport systems. So dito magchichikahan ulit tayo. Job insecurity dahil sa panahon ng ICT. So dahil sa internet, nagkakaroon na ng alternative ways of delivering services. Yun nga lang, yung mga taong dating gumagawa nun, sila ang naapektuhan. So job security is essential din dapat. So, gusto ko tanungin sa class kung sino man gusto mag-recite. Etong nasa kaliwa na graphic, the human-machine frontier, parehong galing kay World Economic Forum ito. Anong ibig sabihin nitong nasa kaliwa na human-machine frontier? Kung i-interpret nyo yung data. Anyone from the class na gusto mag-volunteer? Paano nyo interpret yung data na yan? Yes, Jesse. So yung para dun sa human machine frontier, for me, currently, 22% daw po nung completed task ay predominantly human pa as of right now. 47% is completed by human and then 22% completed ng technology and then yung 30% is a combined output ng technology and people. And then by 2030, which is 5 years from now, it will be divided parang equally na into three portion, which is 34% mas lamang na sa technology. And then 33% would be human, and then 33% is combined. So 5 years from now, most likely, there are jobs na magtra-transition na rin to AI. Siguro good example of this, as a BPO employee, I'm actually thinking ahead of time. This is also the reason why I took public administration. I think yung BPO industry is already a dying industry. Kasi nowadays, there's a lot of people, there's a lot of companies who's utilizing AI for their customer service, yung magchat-chat na lang si customer sa isang chatbot and all. So that's one job less for a human factor. So in 5 years from now, imagine that. I think that would be lesser. Baka yung mamaya yung mga yung BPO industry here in the Philippines might be reduced by half in 5 years time. So I think that's a good example and that's a good interpretation of this picture po. Thank you, Jesse. Brilliant interpretation of the data. Actually, tama ka. Yan yung isa sa mga binabantay ng World Economic Forum na ano na ba ang future of jobs? So, taon-taon nila nilalabas to. So, if you want to read it, o lalo kung may thesis kayo na related dito, ang maganda to. But essentially, ang tama nga sinasabi ni Jesse na sa ngayon, halos less than half tao lang ang gumagawa purely ito. Pag dinagdagan ng 30% is combination with technology. So most likely, karamihan sa atin ay nandito sa light blue area na to. Pero in a few years, lalaki na yung share ng technology plus combination. Nakikita nyo na Jollibee, McDo, na yung cashier ay yung mga self-kiosk na, yung pumipindot ka na kiosk. So isa yan sa mga kailangan i-address ng public ad na kailangan natin simulan ang pag-upskill, yun ang tawag doon, upskilling of
the people para hindi ka mahulog sa patibong na to na 60+% na or lalo na tong 30. Kasi ang tendency niyan, pag nasa 34% ka, yung itong portion na to, mawawalan ka ng work kasi mapupunta na sa technology. So yung nandito sa right side, isa to sa, sabi nila, yung fastest growing and declining jobs by 2030. So yung top 5 sa fastest growing ay big data specialists, financial tech engineers, AI and machine learning specialists, software and application developers, and security management specialists. Kaso ang nagde-decline na daw, ito naman yung top 5. Bumababa na daw yung mga postal service clerks. Siyempre may email na, may social media na eh. Bank tellers and related clerks, di ba nga, sa GoTime, pwede mo na picturean yung cheque, ano na, na-check, na encash na siya, or rather, na-deposit na. Data entry clerks, yung mga dating nag-i-insert ng data, malapit na rin daw mag-decline. Cashiers and ticket clerks, obviously, kita na natin to, McDonald's pa lang, Jollibee pa lang, and admin assistants and executive secretaries. Dahil nga kung AI na yung magpapatakbo ng buhay mo, di ba? Sa mga cellphone natin, meron tayong Gemini, ChatGPT, or si Alexa, or si Siri. Eventually, the need for a personal assistant may decline by 2030. So, at least kayo, mga nag-upskill kayo by taking up public ad. So, there are chances are hopefully you integrate new skills, hindi lang public ad, pati mga technology side, para ahead of the curve kayo. Next is health problems. So again, sinulat to noong 2018. So ang focus niya is yung fast food or obesity, nagkakos ng diabetes and hypertension among others. Meron din mga developing countries na may problema pa rin sa contamination and adulteration ng pagkain. Pati na rin ng food security. Pilipinas isa sa mga pinaka-naapektuhan niyang food security and malnutrition. So the result is, as a result, the priority of government is to ensure food security rather than controlling obesity. Kasi yun na, syempre, kailangan may food muna tayo. So, ang problema, naging luxury siya dahil small number of people, rich people lang yung nakakuha ng mga quality and good food. And isa din sa example ng health problems is of course ang COVID-19 pandemic and other future pandemics or biohazards. Yes, hopefully wala muna sa lifetime natin. Total 100 years naman mula ng Spanish flu. Pero hindi malayo na posibleng meron at meron pa ulit. So, nakita nyo, sabi nga nila, umubula ang China, nilagnat na ang mundo. So, essentially, it's one of the priorities of public administration to prepare for potential things that would prove dangerous not only to our health but to our economic and social living. Kaya di ba nakita niyo yung nung technically mabilis pa yung vaccine development ng COVID. So it is one testament to globalization, yung pag-cooperate ng iba't ibang bansa para ma-develop yung vaccine. And of course, yung cooperation sa iba't ibang paraan on health. So, ang tendency talaga, the question is really interdependence or dependency. Ang nangyayari, interdependence daw sa isang globalized world ay mutual dependence. So, nangyayari yun nga, bumahing lang isang bansa, may gawin lang kakaiba, is naapektuhan ng buong mundo. So, sabi ni Cohen and Nye, may two dimensions to interdependence, sensitivity and vulnerability. Ang sensitivity meaning, ang pagbabago sa isang bansa can affect other countries. Example, America, of course. And vulnerability means yung cost suffered by a country by the actions of another country. Best example pa rin ay America. Kunyari, yung tariffs. So, brief intro lang sa tariffs. Ang tariffs, ibig sabihin lang naman yun is basically yung mga produktong ini-import ng isang bansa ay dinadagdagan nila ng additional tax, parang tax or additional cost. So, ang nangyayari nyo, syempre, gaganti yung isang bansa or ending na is para maging balance yung trade deficit nila, ika nga. So, yan isa sa best examples ng tariff, ng interdependence and dependency. So, kailangan maghanda ang mga public administrator for this. As a soft side naman, or yung sa social, is yung cultural imperialism. Yan na nga, laganap na si IU at saka si Park Bogum ng tangerines sa buong mundo. Dahil nga, it is a form of ha? Di ba? Maganda naman eh. Highly recommended. Anyway, so, yan isang examples ng pag-apekto ng culture ng ibang bansa. So, ang nangyayari is may cultural penetration which might lead
to pagkamatay ng language or culture or traditional genocide, pagpapatay rather ng culture. So, hindi rin naman siya all bad. Kasi minsan, ang reverse naman, yung increased immigration tulad ng mga OFWs natin, na-integrate yung culture natin sa ibang bansa, tulad ng mga bansang Canada or Singapore na multicultural. So, meron pa ring pressures ang mga gobyerno na balansehin na itong identity natin at the same time, pag-preserve ng diversity ng iba't ibang culture. So, isa sa mga example na naman nito ay Amerika, yung ongoing culture wars daw nila. Or yung nangyari, imagine nyo sa Canada, di ba may nangyaring trahedya doon. But we're very thankful sa Canada, at least na-appreciate nila or at least in-acknowledge nila na yung gathering ng mga Pilipino na yon was in recognition of Lapu-Lapu. So, merong appreciation ng Canada sa pag-embrace sa mga Pilipino. So, it's like a cultural, adopting cultural diversity sa Canada. So, yan yung isa sa mga example. So, governments should be prepared for that. And of course, yung dominance ng mga international financial institutions. So, kanina pinagbibigay nyo si WTO, IMF, World Bank. Yan yung mga organizations na primary nag-dominate ng pagpapahiram o pagpopondo ng mga proyekto na sa ibang bansa, lalo na after ng World War. And at the same time, si WTO, World Trade Organization, ang kumukumpas ng direksyon ng trade sa buong mundo. So, kailangan maging firm or at least magkaroon ng freedom to exercise ang discretion ng public administrators. Kasi, aminin na natin na dahil sa dependence natin is nagkakaroon ng strong influence ang mga ito so paano tayo magpalakad sa gobyerno. So, hopefully, there comes a time na while we do need the investments, is may respeto pa rin sa mga pananaw at prospektibo ng ating pamahalaan at ating mga leader. At ang global value chain, naalala niyo si iPhone? Si iPhone na best example ng GVC or global value chain. So, ang problema rin naman doon is, kunyari yun nga, ginawa ng Amerika, unilateral siya na trade war. So, syempre, naapektuhan yung mga beneficiaries ng global supply chain, yung mga gumagawa ng chips or yung mga nasa factory. And at the same time, nagkakaroon din ng mga problems of human rights, environment, and corruption. So, it is one of the biggest challenges of public administrators to address at the moment. So, itong portion na to, classify ko na siya na parang internal, pero not necessarily naman lahat. So, mas internal meaning kailangan paghandaan natin bilang bahagi ng public administrator. Interaction and complexity, yun nga. Dahil sa globalization, ang dami na nating kausap, ang dami na nating stakeholders. So, kailangan i-consider silang lahat para makabuo tayo ng unified policy. So, kailangan mas gumaling tayo bilang public administrator sa pag-manage nito. Ang risk management, syempre, more players, more complex, or alam nyo ba ano yung VUCA? Kaya nyo ba i-chat? Ano ba ibig sabihin ng VUCA? V-U-C-A. May nakakaalam ba? Kasi ang VUCA, isa sa mga descriptors ng mundo or anong klaseng mundo. Ginagamit siya ng mga general noon. Ngayon, ginagamit siya for management. So, public administration kayo, magagamit yung VUCA sa ibang bagay. So, would anyone know what VUCA means? Kahit chat lang or kung gusto niyo mag-unmute, okay lang din. So, alam niyo ba ano yung VUCA? Or sirit na? Kasi 8:30 na. Okay, sige. Para mabilis. So, ang VUCA, isa sa mga well-known theories describing the world. Butas, hindi butas. Si Jillian talaga. VUCA. V-U-C-A. VUCA. So, ang VUCA, V-U-C-A, sulat ko dito para makita nyo. VUCA. Yan, tama si Tina. Si Tin pala. Kasi naman, dalawa kayo. So, VUCA means volatile, volatility, uncertainty, complexity, and ambiguity. So, ang volatile, ibig sabihin, magulo. Magulo. Magulo lahat. Uncertain, hindi ka tiyak kung anong patutunguhan. Complex is maraming factors, maraming elements sa game. And ambiguity, hindi siya clear, hindi siya direct or specific. So, yan ang ibig sabihin ng VUCA. So, bilang mga public administrators, minsan kailangan nyo
ma-appreciate kung paano nyo pananawin ang mundo. Lagi sinasabi sa public ad is, in a VUCA world, paano ka maghahanda bilang public administrator? So, yan yung part sa risk management na kailangan makita mo yung game, yung board game, or yung mundo in a VUCA way para mapaghandaan mo kung paano mo aatakihin ng mga solusyon mo or mga inisyatiba. Isa din sa mga nagpa-complicate sa mga gobyerno ay yung public enterprises and government corporation, mga GOCC. Kunyari, PhilPost o yung Philippine Postal. Bakit ka nga naman magpapadala sa PhilPost kung mas mabilis si LBC or global si FedEx? So bakit nga naman? So may pressure sa gobyerno na palakasin ang mga pagmamayari ng enterprise na nagbibigay ng mga serbisyo sa mga mamamayan. Ang isa pang kailangan gawin or challenge ng public administrator is palakasan ang comparative public administration. So, minsan kailangan din natin magkopya ng notes or magbasa-basa ano ba nangyari sa Amerika o nangyari sa isang bansa para ma-anticipate natin mga issues natin. And at the same time, ito alam naman natin, mas may pressure sa gobyerno na palakasin yung effectiveness niya para makakompete siya sa mundo na at the minimum cost pa kasi limited nga yung mga resources natin. Yung partnerships din with government and organization tulad ng sinabi nyo kanina na PPP na despite private-public siya, kailangan ng government pa rin yung mangunguna sa outcomes neto. And I think this is my last slide. And para sa akin, two of the most critical components na kailangan paghandaan ng mga nasa gobyerno. Una, performance management. So, syempre, magulo na nga ang mundo. Lumalawak ang trabaho ng gobyerno. So, kailangan ma-measure natin ang performance natin in this light. Na kailangan ma-adopt, ma-influence natin ang performance measurements natin, makahabol siya sa pangangailangan ng ating mga ahensya at capacity building. So, part 2 yung upskilling. Oo. Sige, Preston, go ahead. So, capacity building, dito kailangan natin palakasin ang pagpapalakas natin, di lang ng tao, pero pati ng mga institusyon sa gobyerno. Okay, yan ang last slide for today's lecture. So, hopefully, naintindihan nyo or na-appreciate nyo yung course natin. Thumbs up or heart kung para ako nasa vlog, no? Thumbs up or heart if na-appreciate nyo siya or naintindihan. Maraming salamat, of course. So alam ko 8:30 na. We'll try to end early of course. So pero bago yan siguro isang last recitation. So sa tingin nyo, maliban sa mga diniscuss ko, ano pa ang mga challenges na related sa globalization na nakakaapekto sa public administration? Would you want to share? Ano pa yung mga examples na kailangan nating paghandaan? Anyone? Kahit sa chat or kahit sa unmute lang? Sige, unmute, go lang. Para makainom ng water. Ano yung examples ng challenges pa? Lalo na mag-election. So medyo reflection stage na to bago tayo mag-end. So any examples of challenges na kailangan nating paghandaan sa public administration? Dami yan. Maliban pa sa mga sinabi ko. Or kung gusto nyo ma-tease, lalo na ngayon, mag-e-election na tayo. Cybersecurity threats. So, mag-election na tayo next week. So, asynchronous tayo sa May 11. So, makakapagmuni-muni kayo kung sino iboboto ninyo. So, ano pa yung mga challenges na kinakaharap ng public ad na kailangan nating paghandaan at bigyang prioridad? Sabi ni ICA is cybersecurity threats, of course, isa sa mga part yan ng terrorism at saka ng security. Implementation of the policies, of course. Minsan, iba pa ang maganda yung polisiya, pangit implementation. Social injustice is one of the key principles of public ad, lalo sa NPA. So, isa yan sa mga kailangan address. Public misinformation and disinformation, yan, fake news, of course. Corruption is one of the things that we have to trim down para, sabi nga nila, good governance equals more improvements in policy. Influence of NGOs, really? Isa din yan.
apparently. So may mga NGOs nga na medyo mapakialaman tulad ng mga MNC. The justice system, of course, justice delayed is justice denied. Although ang justice system is not necessarily sa public ad per se, dahil iba ang judiciary, pero yung mga taong empleyado ng judiciary, hopefully matulungan natin ma-improve. So yun ang PA. Skills mismatch and brain drain. Of course, internally sa gobyerno yan ang challenge na paano ba natin makuha yung best of the best people. The rise of privatization and outsourcing in public services, pwede, tulad ng mga security services, catering, etc. So, may good and bad side siya. Nakakatipid tayo, which is a good thing, pero minsan may mga services na kailangan talaga sa gobyerno lamang. So yan. Okay? So good answers from everyone. Maraming salamat. Political influence. So although mas pol-sci energy siya, pero as public administrators, we have to keep our neutrality and impersonality, of course. Sabi nga sa bureaucracy, kailangan professional tayo. And preparedness in terms of IT, of course, lalo ngayon, election, fake news, and IT. Okay, so that wraps up our class for today. So, sa final paper natin, ito ang, sa group report, I will share with Jessie kung ano yung topics na i-report. So, mag-groupings tayo. Tinignan ko lang kung ilang kayo sa class. So, 30, hahatiin ko na lang. So, ito yung kakaibahan sa reporting na papagawa ko sa inyo. So, typically, pag reporting, di ba, ang gagawin nyo lang kung ano yung reference, ipipaste nyo, di-discuss nyo. Totoo naman, gagawin nyo pa rin yun. Pero I really want to hear everyone. I want to hear everyone's opinions. So, I want you to insert case studies on the topics na i-discuss ninyo. Kunyari, kung i-discuss nyo ay leadership, ano ba ang mga pwedeng pag-usapan pagdating sa leadership? So, sino ba yung mga best leaders, best examples na pwede natin i-emulate na nag-address ng mga issue tungkol sa globalization? So, kunyari, sustainability. Sino mga LGU o government agencies ang either sa Pilipinas man or abroad ang nagpapatupad ng mga programa para malabanan ang environmental degradation na makatulong sa globalization. So yan yung ng reporting natin which will start in 2 weeks. So that's after the elections na. So I'll send the instructions to Jessie and of course kung paano kayo mag-groups. Yes, Jessie. Sir, paid sa groupings, okay lang po ba kung preferred groups namin? Kung kami na lang po mag-group sa sarili. Go! Basta importante yung number of members per group. Thank you so much. Ilan, sir, po? Send ko instructions kasi hinintay ko muna mabuo yung class na to saka yung kay Sarah sa 4-1. So, dahil ibabalansehin ko kasi. So, email kita hanggang Monday or Tuesday. Thank you, sir. Kasama yung topics. Then, mag-assign na kayo amongst yourselves. And then, maunang grouping niyan is sa May 17. Ay, tama, May 17. Okay, May 11, asynchronous, election weekend. Ang gagawin nyo, of course, first is yung mag-upload ako ng lecture on HR. So, yun yung pakinggan nyo. Then, may pa-activity ako in relation to our discussion today and next week. At the same time is, of course, ang pakiusap ko bilang professor niyo, of course, please vote wisely and vote for leaders that will reflect the aspirations or mga pangarap natin para sa Pilipinas. Totoo, mahirap mahalin ang Pilipinas. Malagi natin sinasabi yon. Pero at the end of the day, iisa lang ang ating Pilipinas. So of course, I really hope, alam ko sobrang cliche, sobrang cheesy, pero I really hope that please gamitin nyo ang asynchronous time natin not only to listen to my lecture and of course the activity is please use it to reflect on the leaders that we will vote, lalo na sa local, dahil taga-DILG ako, mahalaga at importante ang role ng local government sa kaunlaran ng Pilipinas. And of course, if you can, and if hindi bawal, influence, siyempre sa gobyerno, bawal mag-campaign, so wala akong plano mag-campaign sa inyo, but I hope please encourage your relatives, your friends to vote for good leaders that will reflect yung mga pinag-aaralan natin sa public administration. So that's it for my last sentimental message for the night. Gabi na. Hopefully by May 17, Sabado tayo magkaklase. Update ko si Jessie. By then, baka Jessie mga 1:30 kung Sabado. Pero magpapaalam muna ako kay Chair Nori
kung pwede, 1:30. Okay po, sir. Mag-update ako sa inyo. Any other comments, questions, requirements on the class? Wala na kasi gabi na. Of course, may pasok pa tayong lahat bukas for some of us. So again, maraming salamat. It's really been nice to know you. I look forward to listening to more of your opinions. So hindi to typical class na parang theory. Hindi lang ako lagi magbabato. I want to learn from your experience and from your thoughts on the matter. Siyempre, mahalaga ang boses natin dito. So Jessie, send mo na lang attendance please kung sino umattend today. Okay? If okay lang, para hindi na tayo Sir, no problem po. Okay, so that's it for our class. So again, vote wisely. Have a good week ahead and a good weekend next week. And of course, keep safe, of course. And hopefully we have a good and safe elections next week. So see you on May 17. And hopefully, wag kayo bangungutin ng mga boboto niyo. Okay? So again, maraming salamat F42 and have a good week. Ingat kayo. Bye-bye. Thank you po, Bye, sir. sir. Thank you po. Bye-bye po, sir. Thank you, sir. Salamat po. Recording stopped.